Patay naman ang isang individual sa banggaan ng motorsiklo sa Agno, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Banggaan ng motorsiklo sa Agno, Pangasinan, isa patay, isa sugatan. Nakaburo na ngayon sa kanilang tahanan sa Barangay Alyabon, Agno ang mga labi ng nasawi na si Herminio Nisisito, 58 anyos, magsasaka matapos masangkot sa aksidente ang minamaneho niyang motorsiklo. Sa ulat ni Agno OIC Chief of Police Captain Arnel Tamayo, naganap ang aksidente sa Barangay Road ng Barangay na Matukan kung saan ay tinatahak ng motorsiklong minamaneho ni John Ray Nubera, residente ng nasabing barangay, ng aksidente na magkabanggaan ng magkasalubong nilang motorsiklo ni Nisisito kung saan inapuruhan ito sa ulo habang minor lamang ang tinamong injury ni Nubero na kapwa ay tinakbo sa Agno Rural Health Unit, subalit idineklarang dead on arrival na ni Dr. Joseph Lopez si Nisisito. Ayon kay Police Master Sergeant Michael John Oguan, investigation on case, bukas ay nakatakdang mag-usap sa police station ang pamilya ni Nubero at ang mga naulila ni Nisisito para sa posibleng amicable settlement. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 32, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Oriental. Mabilis na narespondihan ng kapulisan ng Baganga Municipal Police Station ang isang bangkay na lumulutang alas 6 ng umaga, Abril 24, 2025 sa sitio Batinaw, Barangay Salingkumot, Baganga, Davao Oriental. Ayon sa inilunsad na investigasyon ni Police Corporal J. Daclan, investigador ng Baganga MPS, nadiskubre ito ng dalawang mangingista sa lawan ng 13 metros ang layo. Nakasuot ng pantalon na may sinturon ang biktima at nasa state of decomposition. Kinilala itong si alias Biano, 77 anyos, may asawa at residente sa Purok Angels Trumpet, Barangay Lukod, Baganga, Davao Oriental. Sa nasabing investigasyon, napag-alaman na walang nakitang foul play sa pagkamatay ng biktima na kilala rin na may karamdaman na Alzheimer's disease. Sa kasalukuyan, ang bangkay ng biktima ay nasa Ignacio Morales Funeral Parlor sa sitio Manguwak, Barangay Lukod, Baganga, Davao Oriental. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region. May panibagong pagsuko ng mga former violent extremists mula sa hanay ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na voluntaryong sumuko bitbit ang kanilang mga armas sa hanay ng 2nd Mechanized Battalion sa Barangay Kalandagan, Tacurong City, Sultan Kudarat Province. Sa impormasyon mula sa Makasag Battalion, ang 6 ay formal na ipresenta sa headquarters ng 1st Mechanized Brigade sa Camp Leono sa presensya ni Brigade Acting Commander Colonel Ronel Manalo at Provincial Vice Governor Raden Sakaluran. Kasamang ipresenta o turnover ang mga armas na isinuko ng 6, isang unit ang Garand Rifle, isang unit ang M203 Grenade Launcher, isang M79 Grenade Launcher, isang unit ang RPG, isang unit ang homemade 50 cal Barrett Sniper, at isang homemade Ingram SMG submachine gun. Ayon sa military, itinago muna nila ang pangalan ng mga sumukong BIFF dahil sa nagpapatuloy manong operational security operation sa mga natitira pang BIFF sa kanilang area of operation. Umaas naman si 2nd Mechanized Battalion Commander Lieutenant Colonel Prelmax Lodriguito Jr. na may susunod pang voluntaryong susuko mula sa hanay ng BIFF dahil sa nakikita manong sensibilidad ng pamahalaan para sa isinusulong na kapayapaan at pag-unlad sa bahaging ito ng Mindanao. Para sa MBC TV Network News, RH19, June de Makutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala nang kawala ang wanted sa Calbayog City sa Samar matapos ang halos mag-4 na taon na pagtatago dahil sa kasong isinampa na panggagahasa. Nahuli ito sa Barangay Tabawan, Calbayog City sa Samar ng Police Calbayog CPS at First Samar Provincial Mobile First Company. Ayon sa report ng PNP Calbayog, ang wanted na kilala sa kanyang alias si Iloy ng Barangay La Paz, Calbayog City. Taong 2020, ayon sa report ng PNP, nang ibaba ng korte ang warrant of arrest sa paglabag sa Republic Act 8353 o Anti-Rape Law ng AB 1997. Walang piyansa nilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan. Matapos ang ilang taon ay natunto nito sa lugar na pinagtataguan. Nakapit na ito ngayon sa Calbayog City Lockup Detention Facility at nakatakdang iharap sa korte. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Isang high-value individual ang nasa kote ng mga otoridad sa isang follow-up operation sa bayan ng Limay, Bataan kung saan nakumpiska ang tinatayang 175 gramo ng hinihinalang illegal na droga na nagkakalaga ng humigit kumulang sa 1,190,000 pesos. Ayon kay Bataan Police Provincial Director Colonel Martes Salvadora, ang pagkakahuli sa sospek ay resulta ng mas pinalawak na operasyon na konektado sa naunang pagkakaresto ng ilang pang individual na sangkot sa illegal na droga sa Balanga. Ito may mga follow-up yung mga tropa natin dahil may nakuha na sila. Actually, ito karugtong daw nito yung mga nahuli doon sa Balanga. Oo, kaya nag-operate yung tropa natin, ang COP ng Limay, bagong-bago ang COP natin, Major Tesin. Ito, kuha nga nila. Wherein makita natin ang laki, no? Ang laki ng drugs, no? 175 grams o worth 1,190,000 pesos. Lumabas investigasyon na ang nakumpiskan droga ay galing umano sa Muntinlupa at pinaniniwalang ang bayon ng suspect na una nang naaresto ang siyang nagpapadala ng mga mensahe upang ipapick up ang kontrabando sa Muntinlupa. Pangatlong beses na raw itong suspect na nagbabagsak ng droga sa Bataan bago tuloy ang naaresto sa bayan ng Limay. Ang pagkakasabi niya, dito kasi Bradley, yung naka-suspect na naresto natin, ay nanggaling daw sa Muntinlupa. Which is yung bayaw niya na nahuli, na nandoon, siya daw yung nagte-text at may pinapapick up. Actually po, ang sabi niya is, pangatlo na daw ito, yung transaction niya. Pagdadala sa Bataan? Oh yes, pagdadala sa Bataan. From doon, Muntinlupa, papunta dito sa Bataan. Sinabi pa ni Colonel Salvadora, una nang nahuli ang isa pang babae sa Oriod na may dalang droga na nagkakalaga ito na mahigit sa 600,000 piso. Malaki kabosan di umano ito sa droga na ikinakalat sa probinsya ang matagumpay na pagkakadakip sa sospek. Nagpapasalamat si Colonel Salvadora sa kanyang mga tauhan at nananawagan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang magsugpo ang illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.